Hindi na bago ang balasahan sa gabinete ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At ngayon, may panibagong usap-usapan na naman tungkol sa posibleng pagbabago sa hanay ng mga kalihim. Umuugong sa social media at ilang personalidad gaya ni Namon Tulfo at Jess Falses ang balitang maaaring mapalitan si John Vic Remulla bilang kalihim ng Department of the Interior and Local Government. Lumakas pa ang espekulasyon matapos umanong maipahayag ni dating Senator Antonio Trillanes IV ang kanyang pagkadismaya sa hindi pagkakaaresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa na isa sa mga isyong iniuugnay sa umunoy performance ng DILG. Hati ang opinyon ng ilang mamamayan hinggil sa umunoy pagpapalit kay Remulla. May mga naniniwala kasing hindi naman ito kinakailangan. Tingin ko naman mukhang maayos naman siya eh. Ayos naman siya. Maayos naman. Marami naman akong naririnig. At pag nanonood ako ng balita, may mga accomplishment naman na ano ko. So, okay lang naman siguro kahit ma-retain. Okay lang. Retain na lang. Okay lang, sir. Huwag na palitan. Wag na. Bakit, sir? Okay naman, maganda naman performance niya. Para sa akin. Okay naman yung serbisyo niya, sir. Oo. Hindi kayo naniniwala, sir, na tagilid siya pagdating sa trabaho niya? Ay, hindi naman. Ay, yung iba dyan. 6 na bulan, walang pupunta-punta sa trabaho. Ngunit meron ding mga kritikal at sinasabing kung ikukumpara sa ibang naging DILG Secretary, kulang pa umano ang nagagawa ni Remulla. Palitan na siguro kasi kung pagbabasihan yung mga trabaho dati ni Mayor Benhar, talaga namang gawa talaga si Boss Benhar. Gawa talaga, hindi salita. Kung siyang, pwede ba ibalik uli si Benhar sa kung sakali? Kung ikukumpara yung trabaho ni Remulla at saka ni Boss Benhar, kay Boss Benhar ako. Matatandaang si Remulla ay nanumpa bilang kalihim ng DILG noong October 2024, kapalit ni former Secretary Benhur Abalos na tumakbo sa pagkasenador noong 2025. Nagpahayag noon si Abalos ng kumpiyansa na may pagpapatuloy ni Remulla ang mga reforma sa ahensya. Pero sa kabila ng mga haka-haka, wala pang opisyal na kumpirmasyon mula sa Malacanang. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi pa umano sila makakapagbigay ng detalye hanggat wala pang inilalabas na pinal na desisyon ang Pangulo. Sa ngayon po ay wala pa rin pong ipinapaabot sa atin na update, pero kapag mayroon, ibibigay ko po agad sa inyo. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ino Flores ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.